No? What's up mga kap? Peace sa lahat. Ano nga ba dapat na gawin kapag may anxious tayo na member or kasama natin sa cell group? By the way, nandito ako ngayon sa shop, no, at gumagawa ako ng sofa. Medyo napagod ako kaya pahinga muna at naisipan kong mag-video and I want to help and share, no, sa mga kapwa nating leaders, no, about sa if someone in your cell group or in your member na nakakaramdam ng anxious, no, or bagabagan loob at maraming alalahanin. Naranasan nyo rin ba yan? No? Na may bigla na lang lumapit sa inyo, Kuya, Pastor, nahihirapan ako, hindi ko na alam ang aking gagawin, or parang may mabigat silang karamdaman or nararamdaman na they don't know what to do. No? Alam niyo, most of the time, ang ginagawa natin or ng marami, just pray lang. Minsan nga, nadja-judge pa tayo, no? Na sinasabi, Christian, tapos na anxious. Sabi, do not be anxious, di ba? Sabi ng Philippians, sometimes ganyan kaagad tayo, no? But lagi nating alalahanin na talagang we are tao talaga, no? Tao, human, nakakaramdam ng problema, ng pag-aalala, ng anxious, nadidepress, no? At bilang mga leader, expect talaga natin na may mga darating na ganyan sa ating mga members at mga nasasakupan at mga pinamumunuan, no? So what to do when someone is anxious in your group? Alam nyo, marami na ring experience, no, na dumaan sa amin diyan. And dumarating sa bahay umiiyak. Minsan nagse-cell group kayo or may mga activities or may mga event, hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya, nasa gilid lang. So you need to kakausapin mo siya, no? At minsan lumalapit sila sa inyo, tapos paglapit, iyak na, di ba? At minsan di naman nagsasalita pero ang bigat ng karamdaman. So what you need to do when someone is anxious? So, number one, syempre, hindi lang tayo agad-agad nagpe-pray at nag-a-advise ng Philippians 4:6-7. Kasi lagi natin alalahanin sinabi. Ako pinangahawakan ko lagi yung sinabi ni David sa Psalm, God remembers that we are dust. So kailangan alam natin na ang bawat tao, kahit pagaano ka lalim na yan sa Panginoon, tao at dust pa rin yan, galing pa rin yan sa sa alikabok. Sometimes naka-experience ako, may kakilala ko, sobrang niya, natagal sa ministry. Nagulat ako kasi may nagkikwento about na anxious yung isang Christian, no? And bigla niyang sinabi na anxious siya, Kristiyano, dapat siya may leading na yan siya ng Holy Spirit, hindi na siya na anxious, may peace siya. Medyo tama naman, pero para sa akin parang medyo may salungat, no? Lipat ko, nakakangawit pala. Di ba? Para sa akin, ay ewan ko lang. So comment kayo kung sang-ayon kayo dito. Hindi porket Christian ka na, hindi ka na makakaramdam ng kaguluhan or anxiety, no? Because kahit Christian ka na, ako personal, kaya hindi ko ginajudge yun kasi personal nakakaramdam ako ng ganyan eh. Although you are deep in the Lord, hindi ka naman nagkulang. Si Elijah, 'di ba? Si Elijah, oo. Ang great prophet, nakaramdaman, gusto niya na-depress talaga, ang papakamatay pa or gusto niya nang kuwanin siya ng Diyos. So it's very normal, no? Na nangyayari talaga 'yan. So this is my advice, no? Instead of biblical agad, although ayan ang pinaka the best, no? Pero when you remember that we are all humans, we are created from dust, no? Malalaman mo na sometimes kailangan din natin ng isang taong makakatuwang. So, very number one, para sa akin, pinaka the best na advice agad is, listen talaga sa kanya, no? Makinig ka muna. Sometimes, ang isang anxious na tao, or depressed, or may anxiety, nahihirapan niya sila kasi wala silang mapaglabasan ng sama ng loob nila or hinanakit or something na bumibigat sa kanila, kaya sila na-anxious, diba? Kaya ang kailangan lang talaga nila is taong makikinig ng nararamdaman nila, ng situation nila, yung hindi sila i-judge, hindi mamaliitin yung nararamdaman nila, diba? Like kagabi may kasama ako na depressed, hindi niya pinapakita daw sa family niya na di-depress siya or na anxious kasi ayaw niyang ipakita sa family niya. So tinawag niya ako, nag-inom kami ng ng juice, no, bumili kami sa 7-Eleven, and what I did is just listen. Hindi ako nagbigay ng mga advices
or ng ano, kwento lang, pinapasalita ko lang siya, pinapasalita. And after ng ilang minuto namin pag-uusap, okay na ako kuya, okay na ako. Kasi kailangan lang sometimes ng may ano tawag yan, uma-absorb lang ng mga sinasabi niya. Sometimes ganun lang yun, di ba? And pangalawa, no, of course, pinaka the best talaga dyan is nang iparamdam mo na natural lang yun talaga. Natural lang, hindi invalid yung nararamdaman niya, hindi foul, kundi normal at napaka possible talagang maramdaman niya ng isang tao. Kasi minsan nagigilt rin sila kasi Christian sila tapos nakakaramdam sila ng ganyan. Hindi masama na makaramdam niyan. Iparamdam mo na siya ay tao at normal lang yan. And kapag mahirap yung situation niya, no, diyan natin papaalala na laging may Panginoon. Alam niya na yan na may Diyos. Pero sometimes na-anxious siya kasi hindi niya maramdaman minsan yung pagkilos ng Panginoon, di ba? Pero ikaw bilang leader or nilapitan niya, ang ating obligasyon is ipaalala na tapat ang Panginoon. 'Di ba? Na sometimes hindi immediate yung pagsagot dahil merong mga pinaparealize sa atin ng Panginoon, but give him or her hope always, no? At ang daming mga advices diyan. Siguro diyan ka na pwedeng mag-advise. Pero una sa lahat, hindi ka muna magbibigay ng advice. Kailangan mo pakiramdaman, saluhin ng mga kabigatan, pagsalitain para mabawasan ng mga nararamdaman niya. Then, if medyo okay na siya, then dun kayo mag-uusap, no? Pagkatapos niyang kumalma. Yan, pangalawa siguro na na points is, una, di ba, listen. Pangalawa is, kalma. Yan. Pagkatapos niyang kumalma, diyan ka na papasok ng pwede mong i-insight, pero iparamdam mo na normal at okay lang talaga yung nararamdaman niya. Give hope para sa kanya, paalala mo ang mga salita ng Panginoon, mga pangako niya na possible na magbigay sa kanya ng kalakasan ng loob. Ikaw as leader, ililid ka niya ng Panginoon kung anong sasabihin mo, di ba? And pangatlo, kangawit pala humawak ng camera. No, at ang pangatlo, mga kapatid, is walk with them. No? Walk with them. Lakad kumbaga, what I mean sa walk is, kumbaga, samahan mo siya. Ibahin yung tawag dito, yung kondisyon ng katawan. Sometimes ayun yung isa sa mga effective na na way. Sabi ng mga mag-aaral na narinig ko, no, sometimes yung kalungkutan natin dahil hindi na lumalabas yung pawis natin walk, ibig sabihin yan, samahan mo siya sa journey niya. And ibahin yung kondisyon ng kanyang katawan. Pag sinabi kong walk, hindi ibig sabihin yan literal talaga na lumalakad. Kumbaga, pwede kayo tumakbo or something na makapag-move. Ang the best dyan is, kung lalaki kayo sa lalaki, you can hug them. Or kung babae, comfortable naman. Maramdaman niya lang talaga na maiba ang kanyang kondisyon ng katawan. Ang mas maganda pa nga dyan is umiyak talaga, no? Kasi yung mga toxic sa ating katawan, sa loob, pawis, kailangan mailabas yan Nung last Saturday, no, medyo nalulungkot din ako, and habang nag-youth service, buti na lang maganda yung pagkaka-lead ng worship service. Kahit youth service yan na madalas ay alive, no? Pero dun sa slow song na, I really cry to the Lord, no? Nag-umiyak ako sa Panginoon, and gumaan yung aking pakiramdam. And maraming mga anxious, no, na kailangan lang talagang umiyak, no. What I mean sa walk, mga kapatid, is change the mood, no, yung mood natin. Para lang magkaroon tayo ng 3 points. Ano nga yun? Listen, kalma, and then walk, no. Change the condition of your body. And, at pinaka-importante sa lahat, pagkatapos ng lahat ng listening, ng kalmado na at naiba na ang kondisyon, may something, yung walk pwedeng nagtatawanan na kayo, no? Ang pinakamalupit the best talaga dyan is, ang pinakahuli is manalangin kayong pareho, ipanalangin mo siya, no? Kasi ayan, ang above all, that is the very best solution. And the Lord will give you wisdom how to pray,
Hindi lang para i-judge yung ginagawa niya, kundi talagang may bigay yung comfort, no, na mula sa leading ng Holy Spirit. No, so that is the very simple advice habang nagpapahinga ako. Mukhang napagod pa ako habang nagpapahinga, pero I hope na kahit pa paano ay nakatulong ito sa inyo. At kung meron kayong i-advise pa, you can drop down your suggestion and comment sa baba, no, para sama-sama tayong babahagian ng tulong sa isa't isa. Amen? So, salamat sa pagsama ninyo habang ako ay nagpapahinga at gagawa na ulit ako ng sofa. Salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Kingdom peace mga kap.